Magandang oras mga kababayan, mga golden boy. Meron tayong bigyan reaksyon ngayon itong sagot ni Vic Rodriguez noong nakaraang debate nila sa GMA kontra doon kay Luke Espiritu at sa dalawang newscaster ng GMA. Well, meron siyang sinabi na kaya siya tumakbo pagiging senador ay para labanan ang katiwalian at korupsyon. Well, meron yata siyang hindi nakita, di ba? Dito sa bidyong ito ay atin malaman kung ano yon. Eto, panoorin natin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. As of today, may 3 na ho yata nagsabi na wala naman daw pong blanco. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. Okay mga kababayan. Well, sinabi ni Vic Rodriguez, yung attorney na madaldal na manok ni Digong, na lalabanan daw niya ang korupsyon, ang katiwalian, ang korupsyon sa gobyerno. Yun daw ang purpose ng pagtakbo niya. Hindi niya ba nakita dito? Ito, tingnan natin to. Kung lalabanan niya, mismo ang kanyang amo, ang kanyang kalabanin. Ito, kung labanan niya ang korupsyon, ay si Digong ang kanyang makalaban. Kung totoo talaga siyang lumalaban sa korupsyon. Kasi ito yung mga utang ng mga pangulo. Pinakamababang utang si Cory Aquino. Kasi from 20 billion na utang ni Marcos na iniwan, ay nangutang si Cory ng 475 billion. So malaki pa rin na utang kaysa kay Ferdinand Marcos. Halos ilang times ba? Mga 40 times yata na pinalagi ni Cory ang utang. At ito, si Fidel Ramos ay hindi na dubli ang utang ni Cory. Nadagdagan lang kunti. So ibig sabihin hindi nagbayad si Cory. Ganun din si Ramos, hindi nagbayad kasi pagdating ni Irap ay tumaas. Ayan o, tumaas. Nagiging 888 billion. Pagdating ni Gloria ay nagiging trilyon na. Kaya kung tingnan natin sa ilang presidente ba to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 7 presidente, 2 ang pinakakurakot. Number 1 si Digong. Ito, grabe. Ang taas, pinakamataas. Triple times 3 ang pagkurakot ni Gloria Arroyo ay triple ni Digong. O ayan o. Triple ang ano niyan, ang taas. Kaya kung totoong kalabanin ni, kung hindi sinungaling kasi yan ang isda nahuhuli sa bibig. Kasi mabunganga, bulala. Kung korupsyon ang kalabanin niya, ito nga, makikita natin sa graph Pinakamalaking utang, ibig sabihin, korap. So tingnan nyo kay PBBM mo. Maliit lang ang utang. Yung utang ng bawat presidente. Kung susundin, ito ang sinusunod ni PBBM Ang sinunod na utang ni PBBM is 14 trillion. Galing kay Digong. At sa lahat ng mga yan, umabot ng 14 trillion utang natin. Ito yung mga figures. Okay, at para lalong mas maintindihan, ito, hanap tayo ng isang data. Hindi ito
updated, pero at least ito ay malapit na computation. So ito, galing kay Ensaymada Vlogger ito. So pambansang utang ng Pilipinas galing kay Pinoy, shortcut tayo. Galing kay Pinoy, mayroong 6 trillion. 6 trillion na to eh. At pagdating kay Digong ay nagiging 1279 na doble. At mayroong nadagdag na 79 trillion. Kaya ang utang ni Pinoy na almost 6 trillion ay nagiging 12 trillion ngayon pagdating ni Digong. So ibig sabihin may nadagdag si Digong na 6 trillion mahigit na utang. Ngayon ito ang katotohanan. So Pinoy utang na iniwan kay Digong is 6 trillion. Ito yun, no? 6 trillion pesos. Okay, so ito yung utang na sinunod ni Digong. Ngayon, dahil sa build, nangutang pala si Digong ng 6.8 trillion pesos sa World Bank. So, ayan na yan. 6.8 trillion. Okay, so 6 plus 6.8 nagiging 12.79. Yan, 12.79 trillion lahat ang utang ni Digong na iniwan binigay niya kay PBBM. Ang problema na yan, 12.79 trillion pesos kaagad ang utang. And then si PBBM ay merong utang na 2.9 trillion pesos. Hindi pa to, merong kasing ibinayad si PBBM na 1.8 trillion. Kaya hindi na yan 15. Hindi na ito 15 trillion. Nasa ano na lang yan. Nasa 14 o 13 mahigit trillion pesos ang ating utang. Hindi pa kasi nabawas dito yung binayad niya na 1.8 trillion noong nakaraang taon. So ito ang katotohanan. Ito. So totoo talaga na si Digong ang pinakamalaking inutang at pinabayaan niya. Ito yun, no? Sabi ng isang vlogger natin, ka-vlogger natin na isang attorney, si Coach Jared, ay sabi ay pinas sa utang, nagpabaya si Tatay Diggs. Ayan. So nagpabaya nga si Digong. Nagpabaya o sinadya niyang mangutang para pag tapos ng kanyang termino ay paldo-paldo, di ba? Alam naman natin na yung mga project ay automatic 10% ang nasa presidente, di ba? Commission. Hindi lang 10% yan, mas malaki-laki. Kasi sa mga mayor, sa mga gobernador ay 10% eh. SOP yan galing sa kontraktor. Kaya kung 6.8 trillion na ginastos sa build ni Digong, so 10% doon, magkano ba? Yun ang nabulsa ni Digong. At hindi niya binayaran ang utang niya. Yun ang problema niya. Dapat kasi may batas tayo na kapag di nabayaran ng presidente ang kanyang inutang sa kanyang termino, ay ikulong siya. Yun ang maganda. Para wala nang mangutang na presidente na hindi binabayaran. Kasi ang magproblema niyan ang sumusunod eh. Ang sumunod na manalong presidente, yun ang problemado. Kasi ang laki na ng utang natin. So ito. Ayan, so Gloria Arroyo, kalahati lang ang kay Pinoy. Hindi ganong nagkurakot si Pinoy. Mas grabe talaga si Gloria. Kaya makita natin, 2.5 trillion. Ito yung inutang niya mismo. Per term ito. So hindi na naisama diyan yung utang ng naunang presidente. So ito yung utang ni Pinoy
Hindi tayo sure kung tama ito, pero makikita natin na sa lahat ng presidente ayan o, kay Gloria 2.5 trillion, kay Pinoy 1.3, kay Bongbong 1.4, pero wala sa kalahati lahat o 7 trillion halos ang inutang ni Digong. Saan kaya napunta yung mga pera? Diba? Grabe. Kaya kung totoong kalabanin ni Vic Rodriguez ang korupsyon, ay manahimik na lang siya kasi ang amo niyang grabe. Ito, ang haba-haba na yan, ang taas-taas na graph niya, no? Yan, kay Digong yan. Kahit saan na analytics tingnan nyo sa Google, i-search nyo ang mga utang ng presidente, ay si Digong talaga ang grabe umutang. O, paano kaya nangyari yan? Yung GAA, yung budget, national budget, bakit walang sumisilip noon, di ba? Ngayon kay PBBM, sinisilip nila, ang liit-liit lang ng utang eh. Yung 14 trillion na utang ni PBBM, lahat yun galing na yun kay Cory Aquino, kay Ramos, Irap, Gloria Arroyo, Pinoy at Digong. Sinunod lang ni PBBM yun na utang. Kaya bakit masabi ni Vic Rodriguez na corrupt si PBBM? Ang liit-liit lang ng utang oh. Tapos nagbabayad pa yan taon-taon. Sa panahon ni Digong, grabe talaga oh. Questionable talaga ito na pagtaas na utang, grabe. Okay, so yan lang aking gustong mag-clarify mga kababayan, mga ka-TH, kasi sobra na ang paninira nila kay PBBM. Kahit ano na lang itatapon nila. Ngayon kumuha na naman sila ng maano na bibig, matabil na bibig. Kapag ganyan na mga bibig mga sinungaling yan. 3 months pa lang siya sa ano niya sa trabaho niya sa Malacanang, natanggal na siya kasi ano pala tamad daw magtrabaho, sabi ni PBBM. At hindi lang yan, nag-resign kasi meron daw siya sakit. Tapos ngayon, iba na ang sinasabi niya dahil kinuha siya na linya ni Digong sa kanyang partido as a senator. At kinuha siya kasi galing siya sa administrasyon ni PBBM at nag-resign. Kaya gumagawa na naman sila ng istorya, ng kwento na may nakitang anomaly itong si Vic Rodriguez. Paano makita 3 months pa nga siya doon At siguro hindi pa natapos ang paggawa ng budget ng 2025 ng 3 months pa lamang na pag-upo ni PBBM. Kaya paano niya masabi na nagkurakot? Ikakaupo lang 3 months pa lang Wala pa. Nag-draft pa yun ng sila, ng budget, hindi pa na nagawa ng bill, di ba? Kaya dyan pa lamang makikita natin na ito na naman ay isang demolition job. Parang binalikan nila si PBBM para makaganti sila. Ang hinahabol kasi nila dito ay ang buwan ng Hunyo at Hulyo kasi papasok na ang ICC. At huli na sila. Gusto nilang makaupo na kagad si Inday Sara as a president para hindi na ma-ICC itong tatlo, si Bongo, si Bato at si Digong. Kaya kung ano-ano na lang tinatapon, gusto talaga nila na magrevolusyon ang Pilipinas para matanggal ng sapilitan si Bongbong and then upo si Sara. So yan ang kanilang grand plan. Okay mga kababayan, comment yung inyong comment sa ating comment section. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Paalam and God bless the Philippines.